So guys, sabi ko nga, hindi natin susukuan to. Ayan, pasensya na nga po pala doon sa mga nabitawan kong salita kanina. Yung po ay intended lamang po sa mga bashers ha. Doon po sa mga solid vocals and sa mga neutral naman na nanonood. Hindi po para sa inyo yon. Sa mga bashers po yun, ako po ay nagpaparating lang na mensahe. Kasi po, yung pambabash nyo, hindi nyo po nalalaman. Kung ang isang tao po ay mahina-hina, yung bashing po na ginagawa nyo ay nakakasira po ng moral yan ng isang tao. Nadidiskaril po ang kanyang mga plano, nasisiraan siya ng loob para magpatuloy. Ayan. Hindi ko susukuan yung kambing guys kasi marami nagsasabi, nagsasuggest or nambabash. Ibenta ko na lang yung kambing at kawawa sa akin. Ayan. Hindi po natin titigilan yan. Ito nga, gagawa natin ng paraan para maging maayos po yung kalagayan ng kambing. Ang pagpayat naman nila guys ay hindi dahil sa kapabayaan, kundi dahil po sa hindi ko na kinakaya talaga. Dahil sa dami na po ng ating ginagawa. Yun po aking game plan. Pero hindi po ako susuko. Napakarami ko na po pinagdaanan. Hindi po ako vlogger. Ay napakarami ko na pinagdaanan. So, yung mga nagmabash sa akin, hindi nyo ako matitibag. Matagal na akong tibag. Hindi nyo ako matitibag guys. Matibay si Kabocals. Yan po ang aking masasabi sa inyo. Hi guys, amazing na buhay. Dito tayo sa Barangay Cariapay. Yan po yung tulay ng Barangay Cariapay papunta pong San Jose del Monte, Star Mall, Tungko. Ayan. So dito po tayo sa may tabi ng Camellia Homes. Ayan. Itutur ko muna kayo guys dito sa area. Bilis ni kuya oh. Bilis mo kuya. Ayan. Nakita nyo ba yan? Yan guys, nakita nyo ba yan? Nakita nyo ba yan? Lahat ng yan ay hindi akin. Joke lang. Ayan, nagsasakati tayo guys. So, nag-hire na ako ng magsasakati. Ayan. Yung aking pong mga tinatawag pag may mga pinagagawa ko doon. Ayan. Ayan. So, yun nga. Kasi nga yung ating mga kambing ay namamayat. At ako naman ay hindi ko na kinakaya manakati guys. So, ang gagawin ko ngayon, para po ma-sustain natin yung kanilang pangangailangan sa pagkain, ay mag-hire na po ako ng taga-sakate. So at least 3 times a week ay magsasakate po tayo ng siguro mga 4 na sako, good for 2 to 3 days nila. Yan. So dito po kami sa area to. Ganda guys oh. Yung camellia po yan. Ito may camellia. Ayan. Ayan guys, camellia yan, camellia. Ito yung dating palayan. Actually palayan, papalayan. Ayan oh. Kakaani lang oh. Kakaani lang nila. Ayan. And then ito, nakita namin ay may mga magagandang damo. Ayan. Dito kami kukuha ng mga ipapakain sa ating mga kambing. Ayan. Ito ay kapakita ko sa inyo yung area. Ayan guys oh. So dito tayo. Ayan yung tulay. Tulay ng Cariapay. Yung mga sasakyan na papunta rito ay galing po ng Star Mall, Luzon, San Jose. Ayan. And then ito po yung papuntang sa Pampalay proper, Barangay Bulak, Santa Maria, Norsagaray. Ayan. So dyan po tayo, taga-riyan po tayo. So dito ay dumayo tayo. Ayan. Madilim. Ayan. Ang ganda guys oh. Oh, ang ganda. Ang ganda ng lugar. Palayan oh. Kakaani lang yan, oh. Kakatabas lang, eh, oh. Bagong tabas lang, oh. Ay, si kuya nag-aano pa, oh. Kita niya ba si kuya? Nag-ano pa ng palay na nakasako. At may baka ron, oh. Oh, may kalaban, may kalaban. Ayan. So, 4 na sako po ang aming target na kunin ngayon. Ito, ano na, guys, siguro regular na natin gagawin na may kasama tayong taga-sakate.
Kaya kasi yung katawan ko guys, ano na, hindi na rin talaga kinakaya. Yung pagod ko pa lang ano pa lang, sa pag-asikaso pa lang sa ating munting alagaan, wala na, laspag na. So kailangan natin umimporta ng saklolo. And at the same time, si Kuya ay mabibigyan din natin ng konting pagkakakitaan. Yan. So siya po yung madalas nating sasama. Yan o. Ganda damo rito guys oh. Ito yung mga damo na ano, mabango to eh. Mabango tong damo na to eh. Ito yung karaniwan tumutubo sa mga palayan. Yung ganitong klase damo. Yung pagkatapos ng ani or pagka napabayaan yung palayan, ito po yung mga tumutubo na damo. Malambot to eh, malambot. Malambot siya. Ayan. Maganda sa ano. Laki na ibon guys oh. Kita nyo ba yan? Asan na siya? Nasang ka na... Ano ibon kaya yun? Laki ah. Galing doon sa ano, sa field. Ayan. So, iwanan ko muna si Kuya dito guys. At bibili tayo ng mga iba pang kailangan natin mga kambing. And umorder din ako ng 2 fly pen para sa ating breeding ng mga manok natin. Ayan. So, tara. Punta muna tayo kay Ate Susan. So, iwanan ko muna si Kuya rito. Kuya! Kuya! Balikan kita ha! Ayan, balikan ko si Kuya. Gawa na yung tulay eh oh. Ito yung tulay na pagkatagal-tagal ginawa. So, yung tulay ng Karayapay. Napakatagal ginawa yan. Ngayon ayos na, kaya lang ang daming bahay na ano guys. So ayun yung nakita niyo ba yung alam ba kulay yung maroon? Ang gandang bahay niyan guys, parang mansion. So natapyas nila. Pagka dinaanan ka talaga ng project ng gobyerno, wala kang magagawa eh. Tinapyas, ang ganda niya, mansion yan eh. Natapyas ba? Yan talaga guys, punta tayo kay Ate Susan. Ayan. Dito naman tayo sa Pampalay proper. Ito na lakad namin kasi alas 2 ng hapon. Maraming customer si ate. Uy, ang laki ng sunog sa ano kahapon ah. Sa Ramcar. Lin, ang laki ng sunog sa Ramcar kahapon. Sa Ramcar. Sure. Oo. Hindi mo tinanong yung pamangkin mo? Hindi ko pa na. Ang laki. Ano? Oo. Hindi ko na pala. Bodega yata yung nasunog. Yan, yung pamangkin niya kasi nagtatrabaho sa Ramcar. Yung nasunog kagabi dito sa may Balasing, Santa Maria, Bulacan. Ramcar guys, ano yun, parang industrial park. Industrial area. Nasunog yung isang bodega nila. Higaan niyo muna dyan, te. Ang motor mo. Ando sa ano eh, kabila eh. Bibilin pa ako eh. Kompleto ba to? Baka mawala ito. Hindi yan tatayo. Mawala. Kasi sabi dun sa no return right chain. Ganon? Yes. Lastik na yan. Ayos Ayan. Nandiyan na yung ivermectin? Booster, baka bukas. Ay, wala pa? Hindi yung ivermectin? Ivermectin. Yung pa-injection? Oo, ito yun. Ba't yan nakalagay? Naka-carton. Sige. Tapos si Ringilya, ano uli, 5 ml, dalawa, saka dalawang 1 ml uli. May ano ka, Norbit ka malaki? Oo, meron. Magkano yon? Ano lang yun? 650. Yan, no? 650? So guys, so Norbit. Gagamitan na natin ang Norbit yung ating mga kambing. Ano yan eh? Multivitamins AB Complex DE. Ayan. Pang malakasan na pang-diinan yan. Umalis na yung truck. Teka, hindi kayo motor ko. Ayan. Ayan na guys, so nadala na natin dito. So ngayon, ibabalikan natin si Kuya Nato. Baka tapos na yun doon. Kaya so yan din ang isang kagandahan guys. Yan din ang isang kagandahan na yun, meron tayong kasamang tao para habang nagdadamo siya ron,
may iba tayong nagagawa. So hindi po natin solo yung trabaho. Nung mahirap talaga pag mag-isa. So yun, so gagawin ko na pong regular ang pagkuha ko kay Kuya Nato sa pagsasakatin ng damo para po mamintina natin yung pakain natin sa ating mga kambing. Yan ang problema guys. Maambon. At tila ba uulan. Kuya. Tapos kuya. Napunta yun. Wala. Wala. Oh, saan napunta yun? Ay, kuya, saan ka? Nawala. Nawala si Kuya Nato. Saan napunta yun? Nandito yung bag niya eh. Saan napunta yun? Kaya nagpunta sa mga natin dito guys. Baka nagpunta sa tindahan. Wala. Oh. Wala. Napunta yun. Ako patay. Mukhang ulan na malakas. Nawawala yung aking kasama. Napunta yun. Pati yung mga pinanakate niya eh. Ayun. Lastik ako yan. Andun pala no. Kala ko nawawala ka. Kuya. Kala ko nawawala ka. Ha? Ha? Yeah. Kala ko nawala eh. Ano ko ba kung ano nangyari ka ako? At bigla nawala. Ano pala? Ano pala sa kabila? Lastik na yun. Ayan. So guys, tayo rito. Kung kakaani nga lang, kaani lang. May dayami pa. May mga ganito maganda ilagay sa pugaran ng manok ko eh. Yung ganyan. Ayan. Madalang eh. Ha? Madalang yung damo? Ayan. Ito malaking palayan to dati guys. Yung ganyan. Yan kasi yan eh. Naging na yan eh. Kamelya pero dati buo na yan. Palayan yan. Kaya lang syempre binibenta. Nagiging subdivision. Binibenta kasi ng mga may-ari. Siguro yung mga anak-anak na. Kaya naman kasi usually nangyayari. Yung mga anak ayaw na magsaka. Kaya yung namamana nila binibenta na.
Pero ito, ang ganda ng place na to guys, oh. Patag na patag. Malapit ka pa sa kalsada. Ayun. Kalsada na yan, eh. Oh. Ganda ng lugar na to. Ayun, mga old tenant na yan, mga bahay na yan. Oh. Yan yung mga, ano, siguro kamag-anak yun ng mga may-ari-ari ng mga lupa. So, tinitira lang nila yung mga residence lot nila. Yan. Yung mga ganitong sakahan ay binibenta na nila. Pero ako guys, kung ako tatanungin nyo, magkaroon ako ng ganyan, kahit ano lang. Kahit 1 hectare lang. Malaki na nga yun eh. Yung mga kalahating hektarya lang. Pagyayamanin ko yun. Hanggang sa tumanda na ako. Kaya din again nga, kasi nga yung mga anak, katulad niya, anak ko, 2 babae. So, hindi natin masasabi kung may pagpapatuloy pa. Pero yung usually nangyayari kasi guys, eh, talagang sa anak. Minsan sa anak talaga tumitigil yung ano eh, yung farming eh. Ayan. Nakakalungkot lang kasi yung mga ganitong lugar na unti-unti na nawawala. Kasi nawawala na yung mga old generation, mga magulang na nagpundar, napupunta sa mga anak, so naibebenta. Ayan, ayan, subdivision na labas. Ayan, camellia. Pero ang ganda nito. Ayan. Tahimik ba? May malaki kang lote kasi guys, ng gano'n, mga kalahati hektarya. Sa gitna yung bahay mo, di ba? Para kang off the grid. Sabi nga, off the grid. At uulan na. Huwag sana kami abutan. Ang sarap. Wala kang pakialam sa outside world. Pakialam sa outside world. Ayan. Doon ka lang sa loob ng iyong kuta. Kuta. Diba? Kuya, medyo matagal tayo. Ang tagal ko nawala eh. Akala ko tapos na eh. Sa sako pala nadali niya. Pero may mga nakatumpok-tumpok na rito eh. May mga nakatumpok-tumpok na. I-pick upin na lang yan mamaya. Marami na rin pala ng mga nakatumpok. Ayan. Ito meron pa dun. Marami din kasi nagsasakati rito guys eh. Mga alagang kalabaw, baka, kambing din. Ayan, dilim no? Ang dilim ng langit oh. Wag sana bumagsak. Naku po, malakas-lakas to. Pagka bumagsak, nabot kami sigurado basa. Wala pa naman akong kapoting dala. Ayan. So maganda to guys, so may ganyan ka. May fish pan, katulad kay Ka-Farmer. Yung si Ka-Farmer Engelbert, yan. Kung kayo familiar sa kanya, I'm sure karamihan sa inyo ay kilala siya. May fish pan na malaki, tapos yung bahay nyo nasa tabi ng fish pan. Pagkagising mo sa umaga, bubungad sa yung fish pan mo, di ba? Sarap. Habang kayo nagkakape, doon ka sa terrace. Ayan. Ganda rin yung setup ni Ka-Farmer sa sa lote niya. Maganda yung naging setup niya ron. Sa fish pan, saka sa bahay niya. Kaya laki na nagastos doon. Kaya malakas naman siya kumita. Sa lechon pa lang. Ang lakas ng lechon niya. So guys, mga napapanguhan ni Kuya. Yan. Maganda wag mabasa eh. Kasi nga iimbak ko pa to ng mga 2 araw kasi. Pang 2 days, 2 to 3 days sila. Pag nabasa kasi guys, tapos nakalagay sa sako, naninilaw. Unlike pagkatuyo, kahit nakasako siya ng 2 araw, pag nilabas ko siya, green pa rin siya. Pag nabasa kasi parang umiinit siguro sa loob. Umiinit, naninilaw. Ayan. Hindi pa naman sanay sa dry feeding yung mga yun. Ayaw nila ng dry grass eh. Gusto nila yung sariwa eh. Yung iba kasing kambing, nasasanay sa tuyong dayami, yung parang dayami na tuyo. Yung kinakain yun. Kinakain nila, lalo na sa ibang bansa. Mga tuyo ang kinakain nilang damo. Kaya lang yung sa atin kasi gusto nila sariwa. Ayaw na nila kainin pagka tuyo na, yung naninilaw na. Maarte yung mga kambing ko na yun.
Ayan. Ayan. Guys, ang ganda, di ba? Oh, balang araw, magkakaroon din ako ng ganyan. Ganda. So, yun sa mga pangarap ko na magkaroon ng ganyan. Malit lang. Yung nga sabi ko mga kahit 500 square meter, 5,000 square meter lang, malaki na sa akin yun. Marami na akong magagawa doon. Mahirap din kasi sobrang laki, guys. Kasi mahirap din i-maintain na pagka sobrang laki. Yung hektarya na, mahirap din. Kaya yung mga ganun lang, mga 5,000 square meter, 8,000 square meter, yan, the best lang yan. Kung ikaw ay simple lang naman ang pangarap mo, the best lang yan, marami kang magagawa doon na talagang hands-on mo magagawa at umuulan na. Kaya wag ka muna lumakas. Kaya so ito nga guys, yung ating plan B. Kasi pumapayat yung ating mga kambing talaga. Ito, si kuya na to ay kukontratahin na natin palagi at least 3 times a week ay mananakati kami. Maghahanap kami ng lugar na kung saan makapagsasakati kami ng mga damo na good for 2 to 3 days ng ating mga kambing para lagi pong magkaroon ng laman yung kanilang grass rock, yung kanilang pakainan. Yan, so umulan na. Kaya silong muna tayo guys at umulan na. Kaya silong ka muna. Wala pa naman dito yung waiting shed. Ilang na yung waiting shed eh. Umulan na. Silong muna ako guys. Kaya guys, nakisilong muna tayo. Lumakas yung ulan. Sabi ko, wag mo na lalakas eh. Ni kuya ayaw sumilong. So, tutuloy na lang niya. Yan ang problema, nabasa na yung damo. Kasi nga gusto ko sana tuyo yung damo para hindi siya maninilaw. Pero wala, umulan. Wala tayo magagawa. Oh, lumakas yung ulan. Sabi ko na yung dilim ng langit na yun, ulan. Ayan. So ito guys, ito siguro ang magiging isa sa mag-content natin, yung pagsasakate kung saan-saan. So dadayo kami. At least ngayon ay paglalaanan natin talaga ng oras yung pagkuha ng mga pagkain nila. Hindi ko susukuhan yung kambing guys kasi marami nagsasuggest or nambabash. Ibenta ko na lang yung kambing at kawawa sa akin. Yan, hindi po natin titigilan yan. Ito nga, gagawa natin ng paraan para maging maayos po yung kalagayan ng kambing. Ayan. Alam niyo guys, ito masasabi ko lang marami pong hindi nagtatagumpay sa kahit na anong larangan dahil po madaling sumuko. So kung kayo po ay madaling sumuko, ay sigurado po hindi kayo magtatagumpay. Kaya ito, nakita ko yung problema, pumapayat nga. Ang pagpayat naman nila guys ay hindi dahil sa kapabayaan, kundi dahil po sa hindi ko na kinakaya talaga. Dahil sa dami na po ng ating ginagawa. Hindi po dahil pinapabayaan ko sila. Talagang hindi po kinakaya ni Kabokal. Kaya nga ito po ang isang solusyon na gagawin ko. Ang kumuha po ako ng regular na makakasama ko magsakate. Para regular po kami makakuha ng damo na hindi ko na po kinakaya. So ibang tao po ang gagawa para sa atin nun. Pero syempre babayaran natin. Yan po ang downside nun. Kailangan natin maglabas ng pondo na pang-allocate talaga sa panguha ng damo. Pero syempre pag wala talagang pondo, dapat kong kayanin na manguha ng damo. Yun po ang aking game plan. Pero hindi po ako susuko. Napakarami ko na po pinagdaanan. Hindi po ako vlogger. Ay napakarami ko na pinagdaanan. So, yung mga nagmabash sa akin, hindi nyo ako matitibag. Matagal na akong tibag. Hindi nyo ako matitibag guys. Matibay si Kabokals. Yan po ang aking masasabi sa inyo. Ayan, so hintayin lang natin si Kuya. So, tuloy-tuloy pa naman siya sa kanyang pananakate. At ayan, tuloy-tuloy rin ang pagulan. Ayan guys, talagang umulan na ng tuluyan. Ayan, hindi na tumigil. Pero ayan na. Ayan, at least nakakuha. Naka-apat din.
Umulan pa rin, no? Tapos umaaraw. Oh, lastik na yan. Naligo na si Kuya Nato. Pati ako. Basa rin ako. Yan. Guys, balik na kami. Ay guys, dito na kami. So dito ko muna pinapalagay sa loob ng kubo para hindi mabasa kasi umuulan pa rin. And then yung isa papakain na natin ngayon. Yan. Sensya na guys, magulo yung kubo, naging tambakan na. Pero ayusin natin yan. Ang itlog natin. Kaya, patong mo dyan. Ano po, kulungan? Oo, kulungan ng manok. Yan, dyan mo nalalagay kuya sa baba yan. Dito. Yan. Papakain ko na ngayon. Yan. Magkano ko sa'yo kuya? Kuya? Magkano ha? Wala na ako. Oh, 200 okay na? Ayan. Punta na lang ulit kita doon. Ha? Thank you. Ayan guys. So ito. Papakain na natin ngayon. Ayan. So ito po. Yung isang sako ay binigay ko na. And ito po si Mengmeng. Ayan o. So kumakain po siya ng konti. Pakunti-konti. Ayan. Si Mengmeng. Ayan. Sige Meng. Kain ka na Meng. Mamaya injection ka uli. Isa pa. Ayan. So kagabi nga po in-injection na natin siya ng antibiotic. And then kanina ay sinubuan ko uli siya ng dextrose. Yung dextrose na powder na dissolve sa tubig. Yan. Then mamayang gabi uli. So yun. Kailangan lang siya maagapan para hindi po mag-deteriorate ng gusto ng kanyang katawan. Pero ito kumakain na siya. Magandang sinyalis po yan na kumakain na siya. Yung dalawa ay okay naman. Ayan o. Masigla naman sila. Ayan. So halos na puno. Isang sako lang yan guys. Isang sako lang halos puno yung rack natin. Isang sako lang. Siniksik ni Kuya, so okay din. Okay din yung napanguha niya. Yan. It's the goal. So the goal bukas turo ka ng ivermectin ha. Mag-ivermectin ka bukas kasi kaya gusto kong turo ka ng ivermectin guys. Ito yung kanyang balat parang ayan nagbabak-bak-bak ba. Yung babak-bak, ayan para siya may dandruff na ayan matitigas. So turukan natin siya ng ivermectin. Yung ayan makati, nangangati siya Ivermectin kasi guys, kasama yung mga infection sa balat Kuha niya yung mga ganun yung mga problema sa balat ng mga alaga natin. External parasites, yun, kuha niya yun. So yan. So yan po, ang ating mga kambing. And ayun, si Mengmeng ay sumasabay na talaga ng kainan. Ayan, ayos. Sumasabay na ng kainan si Mengmeng. Ayan. Si Meng, banat Meng. Ayan. Galing talaga ng Mengmeng ko Survivor talaga, survivor Sige, kain ka pa dyan. Mamaya magda-dextrose powder ka ulit para dagdag puwersa sa iyong katawan. Yeah. Ayan. Ayan sila. Si Chloe ingay. Chloe! Ayan. So ganito lang po magiging routine siguro guys. Hindi ko na sila palalabasin. Hindi ko rin kasi alam kung may nakakain silang hindi maganda sa labas. Pagkain nilalabas ko kasi may nangyayari. Kung napapanood nyo na po doon sa mga nakasubaybay sa akin, ilang araw ko na po sila isinusuga sa labas. And then ayun, nagkaroon ng problema na naman si Mengmeng. So hindi ko malaman kung meron silang nakakain sa labas o ano ba. Para safe. So para safe ay dito na lang sila. Yung mga damo naman na kinukuha natin ay pinipili naman natin yan. At hindi naman tayo kumukuha sa mga maduduming lugar. Ayan. Si Dagol.
So ito po ay nagdadarak sa mais pa rin sila sa umaga. Darak sa mais, molasses at vitamins pa rin sila. Pero ayun nga, bumili na tayo ng mga karagdagang vitamins sila, yung Norovit. And then yung Ivermectin para kay Dagul. So yun, kailangan kompleto tayo pala ng mga meds para sa kanila. Yan. So abangan nyo guys, ayusin natin ating mga kambing. Pipilitin ko pong mapagsabay-sabay ito. Manok, kambing, baboy. Pipilitin po natin mapagsabay-sabay yan. Hindi po natin susukuhan yan. Ayan. Yan, itong dalawa ay magana kumain talaga. Pero si Mengmeng okay na yun. Makain na yun. Mabango kasi itong damo na to. Mabango. Yun, kaya siguro gusto rin niya. Kaya yun nga kasi naturuan na natin ng antibiotic sa kagabi. So baka may epekto na rin yung antibiotic. Bumubuti ng kanyang pakiramdam. Yan. Ayan guys, so yan po ang aking maibabahagi sa inyo for today. Ito nga, bumili na tayo ng mga kakailangan natin. Kinumpleto ko na talaga. So talagang binadgetan na natin. Ito po yung Ivermectin para kay Dagul. Yan, si Dagul lang po pwedeng gumamit nito kasi mga babae baka may sampa. So hindi sila po pwede nito. Ang para sa kanila ay ito. Fenbendazole. Fenbendazole. Pamurga po na po pwede sa buntis. Yan. And then ito po yung ating antibiotic na ginagamit kay Mengmeng. Yan. Sa yung last vlog ko nga, yan po yung ating ginamit. And then bumili din po tayo ng Norovit Injectable. Multivitamins A, B, Complex, D, and E. Yan, nilakihan ko na. Yung malaki na, ganito kalakihan. Yan. And, ito po yung ating, ito pala guys, kailangan, meron po tayo palaging ganito, yung dextrose powder. Yan, para po sa mga alaga natin na hindi kumakain, ito kailangan, importante ito. So, si Mengmeng, nakita niyo naman, ay medyo lumalakas na uli siya. Ito mamaya, bibigyan pa uli natin siya ng isang ganyan. May electrolytes kasi ito. May electrolytes siya, saka yung pangontra nga po sa dehydration. Ayan. And then ito po yung isa na binibigay din natin, multivitamins, amino acid, electrolytes, probiotics. Ayan. Ito po naman ay hinahalo natin sa darak sa mais na ipinapakain natin sa kanila sa umaga. Darak sa mais, molasses, at saka ito, yung pong ating ibinibigay sa umaga. And then ito na, damo. So bibigyan natin sila ng unlimited damo. Pilitin natin talagang mabigyan sila ng unlimited damo. Kahit gabi kasi kumakain niya, mga may ilaw naman eh. So yun. Basta kailangan yung rack nila ay may lamang damo. So yun pong ating game plan. Ayan. So guys, sabi ko nga, hindi natin susukuan to. Ayan. Pasensya na nga po pala doon sa mga nabitawan kong salita kanina. Yung po ay intended lamang po sa mga bashers ha. Doon po sa mga solid vocals and sa mga neutral naman na nanonood. Hindi po para sa inyo yun. Sa mga bashers po yun, ako po ay nagpaparating lang na mensahe. Kasi po, yung pambabash nyo, hindi nyo po nalalaman. Kung ang isang tao po ay mahina-hina, yung bashing po na ginagawa nyo ay nakakasira po ng moral yan ng isang tao. Nadidiskaril po ang kanyang mga plano, nasisiraan siya ng loob para magpatuloy. Kaya po nabitawan ko yung mga salita na yon na hindi nyo kayang tibagin si vocals. Pero, kung yan po ay ginagawa nyo sa ibang tao at hindi po kasintibay ko, isipin nyo na lang po, yung mga pangarap po ng tao na yan, dahil po sa pamabash nyo ay masisira. So hindi nyo ako kayang tibagin. Napakarami ko na pinagdaanan yan sa mga bashers po. Yun po ay para sa inyo. And syempre po, sa lahat po ng mga solid ka-vocals, maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta. And sa mga silent viewers po, maraming salamat din po. Syempre, shoutout po sa ating kaibigan na si Sir Victor Kayanan from US California. And sa lahat po ng mga bago sa channel ko, kung nagustuhan nyo po ating mga content, sana po mag-subscribe na kayo. And then click nyo lang po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na upload ko. Ayan, so maraming salamat guys. Sana po nag-enjoy kayo. So muli, ito ang inyong ka-vocals farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap at higit sa lahat ay kumilos at siguradong uunlad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!